But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo, daig pa ang aso at pusa. Ang masakit, karamihan ng utang ay sa korupsyon lang ang kinapupuntahan. Ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. The Filipinos are confronted with a choice between the devil and the deep blue sea. Iyayanig, lumulubog, nag-aapoy ang buong bayan, hindi dahil sa mga lindol, bagyo o sunog, kundi dahil sa higit na lumalalim na krisis na sumisira at nagpapabagsak sa ating bayan. Our nation is in deep crisis. We must realize that we are facing a political, economic, and moral collapse. Lumulubog na rin tayo sa utang. Halos 17 trilyon na ang national debt as of April 2025. Nung panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trillion na utang. Si GMA, 5.1 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trillion ang iniwan kay Pangulong BBM. At ngayon, sa 3 taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trillion na ang ating utang. Ang masakit, karamihan ng utang ay sa korupsyon lang ang kinapupuntahan. Ang palitan ng piso sa dolyar, halos umabot na ng 60 piso. Bagsak din po ang index level ng stock market to an all-time low. Ngayon po, 5,500 base points. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak ng ating mga pinuno. Naglalagablab ang apoy ng hidwaang pampolitika. President BBM and VP Sara run under the platform of unity. Pagkakaisa raw ang susi sa pagbangon at pagunlad. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo, daig pa ang aso at pusa. Turuan, sumbatan, murahan, bangag, kurap, mas kurap ka. Sa harap ng sambayanan, nag-aaway, nagpapatutsadahan. Where are the statesmen of this nation? Anong halimbawa ito sa mga kabataan? What are you fighting for? Public welfare or the supremacy of your political dynasties? But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make this 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Not knowing that hundreds of billions in your budget proposal year after year for 3 years is unimaginable. This is a question of complicity or competency. Paano na, bayan ko? Ano ang magagawa natin para di tuluyang lumubog ang bayang ito? Huwag tayong padala sa mga maling panawagan na lalong magdudulot ng paghihirap
sa ating bayan. Military o junta, ito'y laging lalong magdudulot ng kaguluhan. Ang kinabukasan ay walang katiyakan. A picturesque of highly unstable government will be a banana republic. BBM resign, papalit si BP Sara, at higit na magkakawatak-watak ang mga Pilipino, maghihigantihan, at wala rin namang mababago sa sistema. Bakit? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, babalimbing lang yan. Yung mga political dynasties, babalimbing lang yan. I appeal to the sense of patriotism of everyone. Let us save this country first. No matter how flawed the 1987 Constitution is, we must rely on it to save our democratic life. To save our sinking ship, our leaders must learn to think beyond themselves. PBBM, BP Sara, mga senador, mga kapwa o kinatawan, higit nyo bang mahal ang inyong kapangyarihan kaysa sa ating bayan? Tanggapin natin, we are in deep crisis and we are the bigger part of the problem. Hindi sapat ang pagpapakulong ng ilan, hindi sapat ang pagpapalit ng pamunuan. What we need is a change of the system within the framework of the 1987 Constitution. Nagkasala ang Pangulo, pangalawang Pangulo, there is this impeachment process, no shortcuts. Habang ginagawa ito, sabay nating ayusin ang mga ugat ng korupsyon. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. Kung iwawaksi natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, maaari pa nating mailigtas ang bayan. Within the framework of the 1987 Constitution, we can create genuine change. Naniniklod po ang bayan natin. Tapusin na natin ang palalang political dynasties, ang ugat ng korupsyon, pag-aabuso. Let us pass the enabling law, Article 2, Section 26 of the Constitution. The anti-political dynasty provision that we have ignored for decades simply because of self-interest over national interest. Napakadali po nitong gawin natin kung gugustuhin lang natin. Mga kabravo, salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-follow kami, subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.